ngalan sa mga sa anak at sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, April 9, 2014, adlaw ng Miyerkules. Father, I ask pardon, apology, forgiveness sa tanang kasalanan na mga nahimok sa mga adlaw na kinabuhi. Father, I pray also today that you may bless our Pope Francisco, Pope Emeritus 2016, Pampalampasadors, Church Magisterium, mga biblical scholars, the Roman Catholic Church, mga kardinalis, Cardinal Agli, Kibido, Cardinal Rosales Emeritus, mga Arsobispo, Arpisa Palma, Arpisa Plo, mga Kabispuhan, Bishop Noel, Bishop Petrus, here in Bohol, mga kapalitan, deacons, Kamatilan, Seminarians, Lay Consulences. Father, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are behind of this ministry. Ginoo panalangin ang tanan, ang nagsuporta ni ini financially. Father, I pray also for our President Aquino, Vice President Binay, Senators, Congressmen, Cabinet members, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, guide them, enlighten them. Father, I pray for San Miguel Network, the technical department, with Tonton and James, as well as our finance department, our management with Post-Union, our workers, our field workers, engineering department, padalangin sa Ginoo. Labi na ang expansion ng ining maong network, please our radio, Hagda, San Miguel Network, GD Foundation. I pray also, Father, for the completion of our establishment, of our project, of our Oasis Prayer Mountain soon, as I pray, Father, for our ministry in radio, television, internet, and newspaper, local and satellite. Father, in Jesus' powerful name, I rebuke, cancel all our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hatred, anxieties, to get out and come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Father, I pray alang sa tanang masakiton nga naas mga panimalay, hospitals, tanang sakit sa ulo, encephalitis, brain tumor, brain cancer, sakit sa matakatarata, glaucomatology, sakit sa lugan, ilong, sinusitis, sakit sa gam, sa tila, sa baba, liog, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, heartburn, heart failure, sakit sa baga, tuberculosis, lung cancer, sakit sa atay, pati liver, sakit sa abdo, sakit sa kidney, taas, o uric acid, sakit sa reproductive organ, arthritis na yuma, breast cancer, tumor, almorana, sakit sa dugo, insomnia, anemia, diabetes, paralyzed, disable, skin diseases, tanan ginoong sakit sa tibok ng lawas, hawak ni tiba. In Jesus' name, I rebuke you, get out, and come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, come fill this place with your power, wisdom, conversion, and living. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, Ixikin, Morrison, San Camillus, Chopilog, Camumor, Posin, St. Patrick Piton, Ubani, San Carlos Borromeo, San Thomas de Aquino, San Agustin, San Jerome, San Miguel Sagado, San Rafael, Silte, Braque, Joril, all saints, the most blessed, please pray for us, let's be with us, as we honor and praise our God, in Jesus' name. Father, palangin yung birthday celebrants today, at sa ulog o anibersaryo. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, kinutlugikan si Ebanghelyo sa balak ni San Juan, Kapitulo 8, 31 ngadto 42. Ang kamatuoran maghatag kaninyo o kagawasan. Busa mingon sa Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud magkamo ako mga tinunan. May balog kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag. Magkaliwat kami ni Abraham o wala pagit kami maulip po nito sa kinsa. Busa sa may buot mong ipasabot sa imong Panginoon na kami makabaton o kagawasan. Sa Jesus mingon kanila, sultian ko kamo, ulipon sa sala ang tanan na makasala.
Ang ulipon dili kadunay sakop sa panimalay. Apan ang anak kadunay sakop sa panimalay. Kung anak maghatag kanyang kagawasan, mahimo gayon kamo ang mga tao kagawasan. Kasalit ako, na magaliwat kamo di Abraham. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipaday kanako sa akong amahan. Apan nagbuhat kamo sa misulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag. Kung tinuod pa ng mga anak kamo ni Abraham, buhaton ta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran na akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtimuha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama niini sa Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sa mitubag dili kami mga anak sa gawas. Usahay among amahan ang Diyos. Si Jesus mitubag kanila. Kung ang Diyos maupay inyong amahan, inyo unta akong igugmao. Kay kini, gikan ako sa Diyos kung karon ako anya kini. Wala akong anis kabalingon kong pagbuot kung dili ipadala nila ako. Today we are remembering St. Mary Cleopas. Usan is pito ka Maria sa Biblia. Kay the first Mary, inahan ni Jesus, Matthew 2, verse 11. Natiin ang mahal na Mary, ang anak ni Kristo. The second Mary, Luke chapter 8, verse 2, Maria Magdalena. Ang ikatulo, maoro na tugyandong, Maria asawang Cleopas. Inahan ni Santiago the first, babasa sa John 19:25. Ikaupat ka Maria, Maria asawang Zebedeo, inahan ni Santiago Mayor, Matthew 27 verse 56. Ikalimang Maria, igsuon ni Lazaro, Marta, John 11, 1-3. Ikaunom nga Maria, Maria inahan ni San Juan Marcos Evangelista, buhat 12 versikulo 12. Maria ikapito igsung Pablo, Roma 16 versikulo 6. So there are 7 Marys in the Holy Scripture, and one of the 7 Marys lain ang inahan sa Panginoon. Kaya lain pang Maria, Maria asawang Cleopas, ang iyang anak Santiago 1. Ang usa ka Maria asawang Zebedeo, ang iyang pong anak Ilsa, Santiago ikaduha. Muna sa Mark chapter 3 verse 17, dili ba anak man ni Maria ang iyang maigsuon aniya diri si Santiago? Dinilig ong prueba nga dili gid igsuon ni Kristo sa Santiago. Why? Anak man siya Maria nga atong gihandom karong adlaw. Si Maria asawa ni Cleopas. Kung usa ka Maria inang Santiago 2, Matthew 27:56, Maria asawang Zebedeo. Mo nang clarification para nga mag-guide ka sa kamatuoran. Pito ka buok Maria sa balaang kasulatan, and we can discuss that further if you want to know more about the 7 Marys diyan sa balaang kasulatan. Mao nang there are many conclusions, analysis, studies, even opinions and teachings of non-Roman Catholic believers kasi Maria dagang anak. That's wrong. Why? Ang kamatuoran nag-ingon ka dagang Maria sa Biblia. Mao nang si Maria ina ni Kristo napasangila na yung tao na dagang anak bisag dagang Maria sa Biblia. Mao ni ang ato makita ng kamatuoran. Then what's the legacy of Mary, the wife of Cleopas? Both husband and wife, Mary and Cleopas, offered their son, James the First, to become one of the 12 disciples of Christ. In Matthew 10:1-4, nagpili si Kristo na 12. Wa sila musupak, but voluntarily, kusang loob, whether what he called willingness, ilang gitugyan si Santiago 1 sa kamot sa atong manunubos. Ingana unta ang atong utok mga ginikanan, amahan o mga inahan.
If ever ang inyong mga anak gusto magmadre, gusto magpari, pasagdi sila. Suportain ninyo. Dasigan ninyo. Aron sa ingon inyong ikahalan ang inyong mga anak ngadto sa inyo. Maunang the legacy na gibilin ni St. Mary, the wife of Cleopas, ang pagkamangyatagon, not only in material, what we call wealth, but even to the precious and beloved Son, James 1, ilang di-offered ngadto ni Kristo. In our lives, kung sa may atong mga offering ngadto sa Ginoo, na makita na itong valuable, but atong gi-offer, aron malipay ang Ginoo, ug alam sa kayuhan sa daghang mga tao. Did we offer something to God? Do we have an offering to our God? Like Mary and Cleopas, they offered their son. Ano mo kalit ko ani because I offered also my firstborn baby to God for Anthony. Ako sige offer sa Ginoo. Lord, imo na. Sumubos o pag imo ng patyo ng akong anak. Kaya may tagiyas kinabuhi. Sa Romeo 32:39. Lord, yes. Dawatan akong anak. Imo na akong anak. Kamo, sa ninyong gi-offer sa Ginoo. St. Mary Cleopas, yan po ni. Sama nimo kung ni Cleopas, mong pana, inyong gi-pugyan, ang anak, aron sa pagkamalagan. Mahimong tag-ingani ang among kasing-kasing sa pagpugyan ni Bisagunsa. Bisagunsa ni kamahal, kapalabol. Tulong alam sa imaya, sa Ginoo, alam sa kaluwasan, sa katawan. Iyan po. In Jesus' name. Iyan po na yung sakit, kami na ng problema, ni mga pagsiway. In Jesus' name. May suon, ako mong iawag to interact with me, 092841 4940 o 0926607505 o 0930621320 at 995318061. Kung gusto mo bumutana about mga legal matters, mga basic, ato nang isgutan. Or else, mangutana mo o may tungod sa Biblia, samot na atong isgutan. Maunang atong agda ninyo, maunang dagang mga butang na pwede mo interact. In fact, as what I have said many times, nanikamot mag-ipugundang sa iyo. Sa akong deliberation. Pero saan man, kung nindot kaayo ang mga diskusyon, maunang mahinay ka nato o palawd pa ang atong pagkumalandong si Ebanghelyo. In fact, Luke 5, yung si Kristo, duk in alto, palawd kamo. Meaning, kanang palawd kamo, dili na literal, kundi magpalawd tas atong pagkumalandong sa unsay na ipatik niya sa Ebanghelyo. Then those who are promising to me that they will call me to interact with this program, yes, of course. I invite you during our biblical inquiry, all of you are entitled and welcome to interact with me live sa atong programa. Niining adlaw. As what I've said, ni ako ron, kay Sanderman, at least ang oras na naako akong invest in preaching live alang kaninyo. Katimbaw, may ako nagaghan kayong nireklamo, kayong po mga feedbacks. Ang uban, di mo sabot. Ang uban, isa o karabader, sabot mi. Oo lang. Ako mong gidasig, fix mo. Labong live din. Oo, gini akong encouragement din yung tanan. Ubanin ko ninyo sa atong pagpangalandong tarong buntaga. This gospel is talking about may tungod kamatuuran na maghatag og kagawasan. Ingon si Kristus mga nanoo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Sa ato pa, receiving, listening, absorbing is not enough. Ang pagpamati, pag-absorb, pagdawat sa unsay imong nadungog, dili ra na enough. Mo atong i-justify kanus ang mga mahimong kumplito ug sakto
sa diha ng imong nadungog, imong gidawat, imong gi-actualize. Muna giyon Santiago 2:26 ang lawas nga way espiritu patay, may unsab ang pagtuo kun dili ubanan og buhat patay. In other words, utobra ka og pamati but no application, that's nothing. Muna giyon ni Kristo sa Ebanghelyo nga kung tinuod mong akong mga tinud-an, tumano ninyo ang akong mga bitudlo. Sa ato pa application, actualization, ang pag-internalize diha sa buhat, mauli ang gitawag nato og completion sa unsay imong nadungog o nabati. Sa pa all of you viewers and listeners, kung nahimo yung habit ang pagpamati, but you never apply it in your real, what we call day-to-day life, I will tell you the same statements of what Jesus told to the people in Israel, na mahimo kamong akong tinuod nga mga tinud-an kung tumano ninyo ang akong mga gitudlo. Meaning, if you are just listening but not applying what you have learned, what you have heard, I will tell you, faith ang inyong gitawag nato kung following sa atong Ginoo. Mong ligon ni Kristo. Kung gusto mong mahimong tinuod, real, genuine, akong sumusunod kung tinudan, sa iyo ni Kristo, tumana ang ako mga sugo. Sarap pa, kutob na tas mati, maminaw, kutob na tang mudawat, pero dili natong i-apply sa pangalaw-adlaw kinabuhi. Faith ang atong discipleships. Faith ang atong gitawag nato og pagkasumusunod, followers of Jesus Christ. Mauni ang atong bantayan because there are many people in our society na diin kutob lamang sa pagpamati, kutob lamang sa pagdungog, pero sud pikas dunggan lagba sa pikas, but there's no application at all. And I know some of you are doing it. You are willing to listen to this program. You are willing to listen sa mga nagwaling ng mga kapalian. Pero, ang dakong problema, there's no such application for what you have heard. That's not enough. That's incomplete. Sa ito pakining buhat, is very important ni diha sa kinabuhi sa tao. In fact, Revelation 20 verse 12, ang tanatong buhat ilista, i-record. Sigon sa ma-record. Anyway, ang libro na rekwara ng dakungan kay sa atong mahimo unya. Unya, maghatag na tagusay, Matthew 12:36-37 at the end. Sa ato pa, lamang ning tao nga daghan ug maayong gibuhat kaysa wa gyud gihimo. In fact, somebody opposed me with this theology. Pero in my further studies of theology, I found out that what I am teaching is correct. What I am delivering is true. That in the judgment arena of God, one of the questions of God at the end, atong mga buhat. In fact, proof, Matthew 25:36, upward, or 31-46, Matthew 25, na diin mingon si Kristo dis amo, gutom ko, luhaw ko, nabilanggo ko, nag-isod ko, sagdan ko ninyo. Oh. Sabi ni Bowler, Kristo, wak mo anak sa akong ubos na igsoon, sama na wak mo adri ka na po. Kamong nagpakaon ako, nagpainom, nagatiman, nagpir, nagpangga. Sudmos langit, sa mga karnero, sa inyo kami pakaon, yan ang mga tao, nireklamo yung tao. Kung nakita niyo mong gutom ka, iwaw ka. Kristo, inyong nagibuhat sa akong isikatao, diri sa kalibutan. That's why, come with me in my kingdom. See? Works! Buhat! Maoy, barometro sa judgment day of God. Yun sila, no, dili buhat. Grace lang, Ephesians 2 verse 8, tungod sa grasya luwas kamo,
Listen carefully. Ang grasya na inyong inumduman o ginauna, that was the death of Christ. Why? Because there was a big problem before, prior to the crucifixion of Jesus Christ. What's that? Romans 5:12, ang pagkabugto sa rasyon sa atong katigulangan o sa atong Diyos. Nabugto man ang maong relasyon. Mauli ang rason nga na si Kristo nagpakamatay ang madugtong. Siya na nadugtong matapin. Ang mga tao nahimong anak sa Ginoo. Nahimong anak sa Ginoo nga ang grasya ni Timod. Ito dos-12 ang grasya gamiton sa tao aron magkinabuhi mamatarong. Mao na giingon diha sa Ephesians 2:8 tungod sa grasya luwas kamo. You know what? Logically speaking, that was referred to the people of Ephesus. Why? Because the people of Ephesus were pagans before. Prove Ephesians 4:17, 18, 19 upward. Ang mga pagano wa mo tuog Diyos. Suwat ng Pablo ato sa Episo, wa ni mo tuog Diyos ni mga pagano. Mga makasasala, naglunang sa gitawag nato ug kadautan ug kasalanan ug kasaypanan. Pagans dining taga-Episo. Mao ni suwat si Pablo sa Ephesians 2:8. Tuo mo, pagmutuo mo, maluwas mo, tungod sa kaluoy sa Ginoo. Nanong patuho ni Pablo taga-Episo, pagans man. Iagap man nato ni karon na may mga panudlo nga tuulang luwas na kay tungod sa grasya kanang suwata para ra nas taga-Episo kay pagano ang mga tao didto human sila motuo. Automatic ba silang naluwas? No. Ephesians 2:10 giing na ni Pablo taga-Episo. Kamo, gibuhat mong taga-Episo aron maghimo og maayo. Bisa pagbasaw na to. Mga binuhat kita sa Dios, Ephesians 2:10. This episode was addressed to the people of Ephesus. Ang burden in your minds. Mga binuhat kita sa Dios. O gibuhat kita niya diha kan Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo. Nga mo iyang tuyo alang sa nato. Humanday mo to o Ephesians 2:8, kamat din, pabuhaton di ay. So di na day kutob sa pagtuo ang tao maluwas, di na kutob sa pagpamati, di na kutob sa pagdawat sa unsay na dumog, kundi application is very vital, important sa atong pagpanaw ni ining kalibutan because during the judgment day, pangutan-on tas Ginoo sa may atong gipanghimo ni ining kinabuhi. Kamo mitanaw guminaw sa inyong himo. Ang tanda ra ko, nabo man maayong himo. Muli ako uban, kasi pagtuloy ng brother, ikaw na binay maayong himo. Tama ko din ako ra, nangutaan na rin ko ba? Saan mo kung ubag pangutan-on kay kusog magkayong muli Nabo may maayong ipanghimo. Sige, atong sakyan, granted with the admitting in the parallels of argumentation na naroon ipanghimo na maayo. Naawit na tayo ipanghimo maayo. Di man nakikalimod. Pero naman pwede akong hagit kong pangutana. Asa may mas dagan, maayo na itong ipanghimo o dautan na itong ipanghimo. Aliyam na ipanghimo. Asa may mas dominante, asa may mas daghan o grabe atong ipanghimo. Maayo o dautan. What they called mandated and allowed in the scriptures to do, kanya naging mga maayo. Dautan, di. Tinuod ba, dagang tao, nagagi, pero dautan man. Ang tamutanga ron, dagang matagihimo ang mga maayo. But the people of God, importante yung buhat. Napagalit pamahayag sa Santiago, kanadegingong Santiago, 1, Banisayis, Banisiti, ang tao nga nagtuo, nga siya, reluso, pero kasagda niya ng mga itawag nato, mga byuda, mga luoy, mga basa, Santiago, 26. Kung may nagtuo nga siya, reluso, apan wala magpugong siyang dila, wala kapuslanan niyang tinuan o naglimbong siya siyang kaugalingon. Alang sa Diyos kamahan, ang puting matuod na tinuan, mao ang pagatimak sa mga ilo
o mga biyuda sa ilang kalusog o kang pagmatmon nga di kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Mga ilo, gipambiyaan, mga biyuda, way mga bana, nangamatay ng bana, nag-una, nagpakaw, ipatiman, ipakir. Hindi magbuhat ang mga ilo. Ako sa gusto ninyo, may the viewers and listeners. Usas mga makayong ako mahimos kalibutan before we will die, kabangan natin yung mga publiko. Ako nang encourage to do that. How? By supporting our outreach and feeding program to our less fortunate children in our society with their parents na nananglan tao ang tabang. Ako, magka-pray ko na tanang tao na nananglan. Kaya naamay na sa bagyo nga, mga asawa o abroad, mga nagbigbalay, kwantaan, pero di na kami baka mulin niya. Panahon o bangatag din. Kaya mga na-jingon, way tao, maway panginanglan. Patabos man o gayahay, nakabinasay panginanglan. Mauna siya usas mga sadistic na gusto na po na inyong adapt at apply sa inyong kinabuhi, mga tagkas mga pobre, ay ilista ng ating nabayang buhat sa Book of Life o Matthew 20. Di ito bakat na panunod. Ako pinagsabihan pag-ayo sa dakmayan ng Elohiya, pinintisinga, ang tanatong dibuak, bulikon na. Asa ko ito, ang atong kinabuhi, irikon na. This is the truth. Sabi ng mga maayong buhat, naangay na itong imuos kung anong adlaw ng kinabuhi. Buhat ha? Tabang tas iyang simbahas Ginoo. Tabangan ito ng mga parokyang naglisod. Tabangan nato ang mga proyekto simbahan. Importante na. And all of you who are helping this ministry, anak, namin sa mga tao ba, brother, gusto nyo may mutabang? Nga, sa may ikatabang na rin yung gusto. I-actualize na. Do it. I-materialize na. Not only in your concepts, not only in your desire, but do it. I-actualize. Oh. Mga kita nag-iingon ni Kailan Tagley, the word has been exposed. Let's fulfill it. Ang pulong, di padayag na. Ato ni tumanon, ato ni himuon, ato ni puyan. Di ba? Mo ang himuon. Daghan kayo mga buhat na angay itong himuos kalibutan. Kung ikaw ba na, timana imong pamilya, ikaw asawa, timana imong mga anak. Oh. Ya, makialam ta sa mga tao na inanglas itong palibot. Anang mga mayong buhat, ilista na. Sa may mga mayong buhat ninyo. I can prove beyond reasonable doubt with regards to theology. Ilista. Tanan na itong gibuhat. Maayo o dautan. Og mayo mo, brother. Kunya, panangitan o dagang dautan ako mahimo. Napaba ko'y chance ng langit sa kamot sa Ginoo. Sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay Mato Santiago, Lustris, the love of God is always bigger, wider, is always greater than any sin na inyong kalibutan. Isa kung sa kalagay mong sala, pero ang gugmas Ginoo, perfect na kuha, ikumpara sa imong sala. Di mo do, mas maayo bigay kung mag-ipo kang daghang maayo sa tang buhi ka. Ano, di ka pang kulbaan o di ka maratol at the end. Matthew 25, katong napulong ang daga, limay dangag, limay nangandam. Kung sa man to, judgment of what? By their what? Faith? By their what they heard? No. For what they have done. Sa unsay ilang gipangimo, ang 5 nangandam, busy, ang 5 pasagan. I am not telling you na kung ang tao, grabe daghan ang dautan, automatic na naman, pinawag na rin, huwag may katulog na musulti anak.
Kaya nga aron kasing-kasing ang kamos Ginoo. Siyang kaluoy. Pero why puro kung daghanon nato ang paghimo og maayo ning kalibutan sa adlaw sa pagpanugya, di ka matarantado, di ka turbaan, di ka maratol. Ngano? Ay tinadhana ang kambihimong maayo ning kalibutan. Right? Pero kung maayo na po na nga itong gihimo, then you have no good relationship with God. You have no great faith with God. Questionon na kung kasgiwa. Manang to make it complete, faith and action are supposedly naa sa tao. Kay aron ang iyang kinabuhi kumplito. Right? Nga naman, there are many exceptions. Daghang mga tao, nagahimo kung maayo, bisag wa sila pagtuog Diyos na atong gituan. Daghang kaayong mga gitawag natong tao sa kalibutan na gahimo gyud kung unsay amayan. Bisag wa sa magtuo. Pero ang atong gituan, ang tawo gatuo sa Ginoo, dapat lang maghimo bilang sa maayo. Kaya maayo, produkto na sa iyang pagtuo. Pero hay mga exceptions. Hay mga tao bisag way pagtuo, Ginoo gahimo gyapon og maayo. Pero na po mga tao gatuo kuno og Dios, pero wa magahimo og maayo. Incomplete. Na pa yung gato, maghimog maayo, incomplete. Na yung mga tao, gahimog maayo, magto incomplete. Make it complete. Believe, have faith. Hebrew 11:6, ang tao ngay pagto, kay mutas Ginoo. Then, apply what you have believe, what you understood, what you know, i-apply. Agree? Pero wak nagidagkon sa tao, naghimo ang daghang maayo. Si Kristo bitaw daghang sa maayo gipamimos kalibutan when he was here on earth. Mo imitate pagkataniya, dapat na maghimo tag maayo. Tanang maayo ilistan sa Ginoo. I-record sa Ginoo. Magamay o madako i-record sa Ginoo. Both maayo og daotan i-record sa Ginoo. Mao nang dapat lang matag-adlaw, conscious, aware ka, sensitive ka, na matag-adlaw, daghan kag maayo nga imong gipanghimo. Anyway, in my lifestyle, pag padung na kumatulog, di ko maguna sa ako mga nahimong kasipanan og mali, adto na sa kumpisalan ako, i-pour out, ang akong pirming gi-imagine, ang maayo na kong achievements na himo din ang adlaw para mahimbing ang aking tulog. Ingani magining kinabuhi, natay mga loopholes, weaknesses, pero na po tayo mga positive sides natin mga friends. Ang gustos Ginoo nga atong i-develop, ang atong mga positive strengths, ang atong gitawag nato og light side sa atong kinabuhi, ang hayag na sides sa itong pagkatao, mo ni atong i-maximize. In what way? Hindi mo lang maayo, dagano na. Oh, sa may mga mayong di mong dagan. Kana, pangutanar na ako ijawag po makapamalandong takarong adlaw ba? Nakong di mong maayo, no? O, sa may mga mayong ipagimot ng kalibutan, kana ra akong question karon. Kaya nga nung ako ni giskutan, kay mato ni Kristo, kung tinuod mong akong tinuod maghimo mo, kung maayo, i-apply ang inyong nadungog. So pa ang taong nagdungog lang, wa maghimo, bigit na siya sa iyang pagkasumusunod sa atong Ginoo. Why? Santiago 2:19, ang yawa mismo gatuo, pero wag na maghimong maayo. So we are called to do good. Ephesians 2:10. There's no other purpose of our existence but to do good. But you know what? The highest and the greatest good na ang tao dapat himuon is no other than ang pagpangalagad sa Diyos. Kana mao'y pinakangilnig o pinakagrabe na buhat sa yuta na pinakamaayo ang paghalad sa imong kinabuhi tungod alang sa kaniganas Ginoo. Fulfillment of your existence. Isaiah 43:7. Mo ni pinaka-the best na buhat ang paghalad sa imong kinabuhi para sa Ginoo. Kay mo ni ang rason nganong gigamak ka sa Dios aron siya imong alagaran simbaon ni mayaon ug mao ni ang pinaka dako nga buhat ni ining kalibutan. Wa na mo labaw ni. Aning pag alagad mo sa Ginoo, wa na mo labaw nga buhat.
Bisa pag manghatag kag milyon sa imong silingan, gamay ra na. Bisa pag unsay maayo imong gihimo sa imong sikataw, gamay ra na. Ang pinakadako, kining imong pakirelasyon sa Ginoo, mo pinakadakong buhat nining kalibutan. Mutana, kung ang pinakadakong buhat pakirelasyon sa Ginoo, kumusta ang atong pakirelasyon sa Ginoo? Oh, ang uban ang tuman na tiniyang gibuhat ng adlaw sa trabaho, pamilya, dako na ning buhat. No. There is only one na pinakadakong buhat, ang imong pakirelasyon sa Ginoo. Mao na yung pinakadakong buhat sa tao. Mao na ang dapat himuon sa tao. In that way, tinuod ka na sumusunod, tinuod kang disipulo, tinuod kang alagad sa Ginoo. Mao nang niining adlaw, we are reminded to have a good relationship with our Almighty God. We are reminded, we are encouraged to serve God. We are encouraged to do good towards our God. Mao ang pinakadakong buhat na dapat himuon sa daghang mga tao niining kinabuhian. On the other side, ato makita nga matud pa ni Kristo, may balog kamus kamatuuran o kag kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. Truth sets you free. This is the truth. Na ang kamatuuran maghatag nimong kagawasan. Ingon po ning mga Hudiyo, sila mitubag, makaliwat kami ni Abraham ug wala pagid kami. Mauli po ni bisan kinsa. Busaon sa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami nakabaton ug kagawasan. Yes, tama. Because if we try to go back in Old Testaments, ato makita nga makaliwat ni Abraham, nga atiman pag-ayo ni Moises. Ipagawas gikan sa kamot sa mga Ituhanon in the book of Exodus. Ato makita na gawas nun from the hands of Egyptians. Pero if we try to go back to the real, what we call scenario of the Israelites in Israel, they were not true, not free. They were not free totally. Ngano? They were what we call slaves of Babylonian Empire. Babylonian Empire, 1 Peter 5:13, old name of Rome, mo nagisbutan nga babaeng bigao nga naghari sa kalibutan, refers Babylonia, Roma sa atong modernong panahon. Ang Israel under sa jurisdiction sa Babylonian Empire. Di kolonya ning gitawag nato og Israel, under ng Israel sa gitawag nato og Babylonian Empire kang pinaka-powerful na nasod sa unang kapanahunan ang Babylonia. Under nila ning mga Israelites. Mao ni ang ato makita na kamatuoran dinhi. Mao na mingon si Kristo. Ang kamatuoran maghatag inyong kagawasan. Truth sets you free. Why? Because these Israelites, the Jews, were under the what they call authority, under sa gitawag nato o kagamhanan sa Babylonia. Mga sa Matthew chapter 9, mga sa Luke 19, mga gitawag og traitors ang mga tax collectors. Ngano? They serve, they work in Babylonian Empire. Kung ilang giunay ang maigsuon nilang mga Hudiyo pagpangulit kag buwis supra sa unsay dapat ihatag sa gobyerno. Mao na pag tax collector ka sa una, gitawag kag traidor, traitor, Judas. Mao ni tinuod. Ngano? Kay kining mga tax collectors nag-alagad sa Babylonian Empire, ilang giunay ug duot ang ilang maigsuong Hudiyo sa Israel. Di modo proof ni, ebidensya ni, ng Israel under Babylonian Empire. Agree? This is the truth. Mauli ang atong makita na kamatuuran
niining gitawag nato og senaryo sa Israel towards Babylonian Empire. Roma karon, mao man ay Babylonia sa una. Oh, ulipon na lang ang mga Hudiyo, ulipon nilang maong otoridad. Ulipon sila. Manamin si Kristo, truth sets you free. Kung sa may gimi ni Kristo ni ining maong puntuha, na siya mao ang kamatuoran, John 14:6, I am the truth, the way, and life. Sa ato pa, si Kristo mao ang solusyon. Aron nga di na sila maulipon sa gitawag og Babylonian Empire. Christ was supposedly the solution. In fact, mao may lang gituan that the Messiah who was prophesied by the old prophets like Prophet Isaiah 7:14, like sa mga propeta, sa mga kakalaanang kapanahunan, silang Moises, gaiskot man ni Kristo, o mga patriarka, ang ilang pagtuo, ang Kristong maabot sa Israel, kanamang gada og espada, gada og garan, gada og tangkidigira, gada og sundang og musinggi, patay, buno, mao ilang pagtuo. Nga Mesiya nga moabot sa Israel. Nga naunsang pag-unsang Misaya nga ipaabot kay dahong may dang sundan. Magtilyo man ito. Tabang magpanday sa Jose. Mark 6:6, anang magpanday, di mo do si Kristo. Tabang panday, buutan yun. Ikaw kung yung buutang anak, di ba kang tabas na bawas mo ginikanan. Di naman tayo po si Kristo. Panday ko siya. Di man sunggang, espada, gidang Kristo, arong makikaway. Naman tayo ang balad. What happened to the people of Israel, the Jews, the Israelites? They were frustrated. Na-frustrated sila, unaw nila di man mao itong ipaabot ng tawana, pinimisaya nga itong ipaabot karon. O may dahang espada, di man katabang na to. Di man si Kristo nga atong ipaabot, na niya karon. Mao ni ang ato makita nga reality. Ilang question ang presensya ni Kristo. Although sa Ebanghelyo, na mga nanoo ni Kristo, pero daghan yung wa mo tuong Kristo. Dagan proof, ginansang ganin sa majority. Dagan yung wa mo tuong na ito, wala ni problema. Dagan yung mo tuong Kristo. Because Kristo, truth sets you free. That's referred to himself. I am the one who can set you free. Ako ang makahatag ninyong tinuod di kagawasan from the hands of Babylonian authority. Iyong Prince Life, oy, ilang niya, tataka ka lang. Sa may mo, kaordinaryo ni mo, anak na kagpanday, mo. Wag gali kay armas, wag gali kay mga tinunang isog yan, makipatay, batok, kamanang, bigaong babae na nagaris, kalibutan ka ng Babylonia, Revelation 13. Pero si Kristo, truth sets you free. Ako ang maghatag ninyong kagawasan. Tanawin niyo. Mao ang tinuod. The deepest beyond nining Ebanghelyo. Si Kristo ng truth. John 4:6, I am the truth, the life, the way. Siya ang makahatag og kagawasan. Niining mga igsuon niyang mga Hudiyo, batok sa nagunit nila na imperyo ang Babylonia. Ang dakong hangit, unsaon man, ngawak man siya armas. Unsaon man, wak man say, itawag na itong mga sundalo aron musukol sa pakigbugno sa kagamhanang Babylonia. Wala man. Mao ni siyang dakong hagit ni ining Ebanghelyo karon unsaon man ni Kristo. Mo tong ilang utok nakutaw yun, naglibog sa unsaon kanilang tawana. Pagtabang ang mga Hudiyo, iyang igsuong tagilungsod aron mahimong gawasnon sa kamot ni ining mga gitawag nato og Babylonian authority. Kabalo mo mga Hudiyo, nireklamo pa. Ni deny. Minsan, Kalos aman mi nahimong binilanggo. Kalos aman mi nahimong ulipon. Wa mi maulipon. Anak ni Abraham. Pero, you know what? They deny the truth. Because the truth na pa, they were under sa control sa Babylonian Empire.
Pero may deny sila sa kamatuuran. Ngano, kay usahay, kini bitaw di maayong panitabo, pag masanay ka na, parang normal na lang ang dagan sa tanan. Nasanay naman sila. Nagkontrolar sa Babylon Empire. Muna-una-una, wala sila ulipon. Ano man, unahin bangs naman sila. Kalau sa magkamahimong ulipon, pag di ka mo yun, ulipon ka. Tarong po yun diya, di na ka ulipon, kaabi na ka, unay bangs ka, conspirator ka. Maulis lang ang mga makita na ito, nga wala sila musupak, puyo na sila. In fact, dagang tax collectors ni voluntaryo usod sa mga trabaho, aron nga mukunayb sila sa Babylonian authority. Normal nila. Mga when Christ confronted them, you are slaves! You are slaves! You sila, no, they be slaves. Denial ba? To the max. Limod sila. Awa, may ulipon kami sa kinsa, sa wag tao, ulipon dito sa Babylonian Empire, bilimon, mga mutmutol po yung mga tawana, Kristo ng Kristo, no? Kung sa ingana, na ba ka? Sa atong kinabuhi. Mabaka, mamutmut, mo dinay sa unsay tinuod na kahimtang sa atong kinabuhi. Dili ta alis. Defensive ta kayo. Tanawan ni mo ba, pag mangumpisan, defensive, di mo ang konsensya na, ipahid pa ang laing tao. Mga madugay pa yung pisal, kaya laing tao isutan, kaya defensive. Nagkasali ko, Father, tungod niya. Ginoo, murang po kang adag iba. Pagkasama, iba, ang tanas Ginoo, sama ka iba, kasi nakaangin. Yawa o, yung pumilo, adan, kasama ka, isa nakaangin. Ingon siya, iba o, yawa ipakaw. Tinuklurin na, tinana ang itabok na to. Denial to the max. Ngano, kaya di ta gusto mo angkon sa unsay tinuod nga kahintang sa atong kinabuhi, itong kalang, sa atong pagkatao, mauni sa Ebanghelyo. Di-denied to the max. No, di may ulit kung kami sa kinsa. Ang kay para nila, sanay naman sila, nahitabok nilang kapalaran. Di ba? Nya, hadlukan, libre matawanan, imang kung sa bitaw, ulit po may Babylonian Empire, ayon pa sa sundalo sa palibot. Supak-supak sila. Yung sa, awa may maulay po. Ilang pang gilabanan ang Babylonian Empire, anong istoryaha? Iya mas Kristo, ulipon mo, kuya, ni Kristo, no? Di ki mahadlok. Sulti yung tinuod ba? O nilindod sa iyang pagkatao, sa dili pa sa kalimutan, yung sulti sa ulipon mo. Sa hindi good. Truth says, siyempre, ako'y makatabang ninyo. Wow. Nihiling maong offered ni Kristus mga Hudyo, namatod niya, truth says, siyempre, referring to himself, ako ang makahatag niyong kagawasan. This is true. Sa dagdang gayon kita nabilang mo, sa sala, sa bisyo, sa syambo, sa drugas, sabi, sa syambungan, marijuana, sigarilyo, bugubog, pamangki, panglaki, tulingayaw, kalibutanong, kalipay, katagbawan. Si Kristo, si Mangilyo, may offer yun siya. Tamo ba? Ako rin makahatag ninyong kagawasan niya ng inyong pagkabilanggo. Bisa mga physical na imprisonment. Ang taong nabilanggo magbinutan. Kadugayan, matagaan man ang pardon. Pag binuang ang prisuhan, tagaan man ang pardon. Sa ba? Pag mag-usap siya, meaning, ang iyang kinabuhi di-transform into the pattern of Jesus' life, that the pattern sa kinabuhi ni Kristo, bisa ng usa ka binilanggo, sa usa ka silda, sa usa ka putang bilangguan. Makagawas na kadugayan. Tagaan ang pardon sa atong presidente. Anyway, there are exceptions na ang pardon dili pwede i-grant sa usa ka piniriso. Na yung mga kasong di pwede tagaan pardon. Pero naagi mga taong di tagaan pardon tungod sa ilang kaayo, so sa Kristoan. Tungod kay nakailan ng Kristo ng mga tawana. Kaya na may mga missionary sa Kristoan, mga charismatic sa Kristoan, gaprit sa Kristoan, ang Oasis Committee bitaw sa Cebu, na may apostolado sa mga Kristoan. Mo nga tumakita ng kamatuuran na si Kristo may offer siyang problema na siya makahatag og kagawasan sa mga Israelites sa kinsa nga mi gunit migaong ngadto kanila. May question is, si Kristo misaway ba niining gitawag NATO o Babylonian Empire Authority? Definitely yes. Apil na iyang gisaway pag-ayo ang kagamahanan sa Babylonia. Ngano?
tungod kay nakita ni Kristo ng iyang igsuong mga Hudiyo, di pangdaog-daog ni ining mga naas kagamhanan didto sa Israel. Mo namin si Kristo, ako ang makahatag niyong kagawasan, but not using any sword, but Hebrew 4:12, ang espada na gigamit ni Kristo aron ang iyang mga igsuon matagaan og tinuod nga kagawasan. Unsa man pulong iyang gitisok sa kasing-kasing sa mga Israelites o sa mga Romanhon na nagdominar dito sa Israel. Giwalihan niya, gitudluan niya, gisangyawan niya. Mao ti espada nga iyang gibitbit ang pagtulunas amahan for the conversion of sinners, for the transformation of the people na taga-Roma o taga-Israel aron ang gugma maghari na dito sa ilang dapit sa Israel. Mao na si Kristo, set you free ang kamatuoran. It will set you free. Truth sets you free. I am the truth that can set you free. That can set you free. Mao ni ang atong makita. Gi-offer ni Kristo ang iyang kagalingon na siya ang makatabang ni ining igsuon niyang mga Hudiyo. Pero unsa may ato makita, iyang gi-offer yang kagalingon nga makatabang siya, wa man siya tuwi. John 1:11, gi-reject siya. Gisalikway siya, gipasipanan siya. Usahay bitaw, na panahon nga mo-offer sa kagalingon, aron makatabang ta, di ta dawaton. Di ba? Kasuway mo ana, ikaw di Jibber, kasuway na ka. Anang imong kagalingon ba? Di ka mao mong kuana, ako be. Imuon ako na, di, midana. May manang imong mga gisulti ba, istorya ha, ayaw, kamera ni. Si Kristo, gi-offered iyang life for the benefits sa iyang igsuong Hudiyo against sa Babylon Empire na siya mo'y makahatag o kagawasan. Pero, mga tao, siya, to, o, dili kami siya mong ipabutoy, wakay armas, wakay sundang, wakay nagiban, wakay sundalo, musukol ng gubato na ito ng Babylon Empire, tabangan ka na mo, wak magkaana. Kung sige, 1 Timothy 4:4, to reject an offer is a great insult. Si Kristo na insulto. Ngano, iyang gi-offered iyang kinabuhi para sa iyang igsuong mga Hudiyo, pero gibalibaran siya na insulto si Kristo categorically. Dito mabasa na. Pero that is reality. That's the truth behind. Sa unsay ato makita sa Ebanghelyo nga iyang giingnan ang mga Israelites. Oh, truth is your friend. Siya may kamaturan. Nga. Kung sa may reactions mga Hudiyo, siyang pag-offer siyang kagalingon nga ako makatabang ninyo, yung tumaliyo, ilong dahil. Tingnan na ba? Ang atong kinabuhi sa makadagang igayon. Na panahon mo offer ta, na ato ning himuon, mutabang ta, muhimo ta og lakang para makatabang ta. Pero kung sa man, sa ubang mga tao nga atong tabangan, dili kadawaton, isalikway ka, i-reject ka, di katuan. Oh, dili ka nila welcome. Nano makarit ko ani experience man ako na many times I submitted myself, I volunteered myself for a certain what they call doing sa atong katilingban. But you know what? There are people ato makita kaliwat ining mga Hudiyo na si Kristo may offered sa kagalingon ang tabangan sila wala. Isa no, kami kamera bahala na ka. Dili mo tuon mo. Kaso ina mo nga na offer ka ba? Yeah, balibaran ka niya. Okay, luna nila. Di ka welcome nila ba? Ikaw pa, mihatag og pabor, pero you are rejected. Oh, they refuse. They never mind your presence. Wala na. What's the paki? Mahal po ni Kristo sa Israel. Kristo pa may offer sa kagalingon. Wa pa'y paki mga tao. Tubangan niya. Kita kasuway taan eh. Sa magaligayon, ato pa yung sinabi. Ngayon panahon, ganahan ka mo himog lakang, mo tabang ka, hatag ng opinion, hatag ng suggestion, pero wait minute. Kasi mo na, nandito ka welcome ba sa imong plano, sa imong ideya? Oh, na na. Na mga bana mo offer og pabos asawa, ang asawa mo supa. Asawa po mo offer pabos bana, mo supa. Na anak mo hatag og opinion, supakos kay kanan. Na ko'y anak mo supak sa ginikanan pag mo hatag og opinion.
Atong silingan, muhatag o suggestion, mutabang ato, balibaran. To reject an offer is a great insult. Jesus was insulted many times in Israel for what he did, for what he offered. You know what? Yang he offered ang iyang kagalingon for the sake of his co-Jews. Mabito ni rason nga no, nga ang atong Santang Yando bro, si San Marta, si San Maria, Santa Maria di Cleopas. Nga no, yan pagkatiod lang iyang anak, iyang gi-offer. Aron mga lagad ni Kristo, magpakamatay, perting pataya dyan. Mga apostol si Kristo, puro pilta nagkamatay. Anyway, John, the apostle, tiguang na ninamatay. The writer of Revelation and the book of John. Pero most of the disciples of Christ were killed, were tortured, were assassinated. Pero i-offer man ng Maria di Cleopas ng anak. Si Kristo po, ni-offers ng kagalingon para sa mga igso niya o Diyo. Wa man. Lansawan pa siya. Lansang galing. Huwag siya dawata. Kay kami na saan lagi siya. Pero Kristo, pero si Siyempre, ako makakang yung kagawasan yung itong mga igso niyo Diyo. Ha? Bakat na. Ha? Bot-bot na. Di mo tuwa na. Imposible kayo na. Oh. Pero, wa sila kabantay na si Kristo siyang pakigsukol sa mga otoridad sa Babylonia. Dili bloody war ang iyang gisuklan. Mao na gibuhat ni Gandhi of India, taken to the real pronunciation sa iyang pangalan. Na ang iyang pakigbugno sa ilang gobyerno dili through bloody war, kundi pinaagi sa iyang mga sinulat, like Rizal. Dili sundang ang iyang gipaglaban sa mga Kastila, but through his writings. Jesus also never wrote, except dito siyuta, John 8:1-11. Misuwat siya tubangas babae, ang may sala mo nagbato. Pero ang iyang gibuhat, pagpanudlo, ang pung hait paswes of espada, mo na iyang contribution sa Israel. Pero he was rejected. He was insulted. Dagang gayon na ingani ang atong gibuhat sa atong kinabuhi na gusto kang muhimo ani. Pero rejected. Pero anyway, ang among opisyal sa Pangdan, headed by Pari Arthur Bulyas, among kapitan, yesterday sent me a letter na magpatabang sila diya sa atong barangay Pangdan, ang akong beloved barangay, kaya mong ko nagtubo sa goy. Siguro sa akong edad, height, wala. Pero diya mong ko nagpuyo for almost 6 years na sa barangay Pangdan. Adalang suwad, kinasay gustong ipatabang. Akong ginan si Pari Arthur, yes, I'm willing to help you, Pari Arthur. Then you are welcome in my program. Magisgot ag balaod sa atong barangay ordinansa. You are welcome to visit me. Kamu mga kapitan, offered na ko ninyo ni. Offered na ko na. Welcome mo. Dahil mga kapitan, binuol na ako. Isa brother, tabangi raw niya may mag-dismiss yung programa. Mas maayo na. Magisgot ag balaod sa inyong baryo. Kaysa magtawag mo ka simple diya, ang uban na, di man na maminaw. Kung nakagaling mo anak, usara ka buok, ang uban, wak ka dungog. Nya ang naminaw po dito, ako kasama, di po ka dismiss. Maayo man yung alitas kanginan. Kaya ako, nagtuman, nadagang naminaw mga baryo-baryo, o mga balay. O niya, o di maminaw ng balaya, makadungog sa silingan, kay kusog ang tingog sa atong programa. Ano kung di-offer nila? Ang uban, yun, sige brad, okay na. Kanabang tagaan tagpabor ba? Ato nang i-grab o tagaan tagpabor. Dili kay atong i-reject ang pabor. Ako kada-adlaw ko naghatag ng pabor, pinaagis pagwalis ibanghelyo. Dapat utak kamungtalan. Unsay inyong nadungog, dawatan ninyo. Kay kung di nyo dawaton ang pabor na akong gihatag ninyo, pinaagis sa pagpamalandong sa ibanghelyo. You are insulting me. What happened to this Christ is repeated sa atong katilipan. Ato bitang mga teachings, mga panudlo, i-reject mas dagang mga tao. Si Kristo bitaw, iyang teaching, iyang mga opinion, iyang presentations, iyang kagalingon dito. Uy, tabangan ta mo, be. Sa, daiming, ilong niya. Nakoy mga tao, ingana, sa atong palibot, I'm teaching them, I'm delivering the gospel, I'm
what they could having my reflection of the gospel, but there are people who are not eager and even willing and able to listen and even to accept what they have heard from this program. May mga tao na gusto kayo mag-isulto. Kaya pagtagaan kang pabor niya ang naghatag o pabor imong i-reject, insulto. To reject an offer is a great insult. Pero upiran kang dautan, i-reject, good na. Pero upiran kang maayo, kung na-imong i-reject, bad na. Upiran kang siya, dawati ka, aldi na maayo. Dautan na, ayaw, dawata. Pero upiran kang pabor na maayo, ay i-grab na. Si Kristo ang iyang di-offer, di man siya mo. Di man binuang, kaayo man. Ang iyang kagaling kung kinabuhi ang di-offer. Ang mga tao, tumilitik pa niya. Dahil sa galing, ewa sa dawata. Sabi pa, kining nitabo ni Kristo, daghan kayo nitabo sa kalibutan doon. Kita mihatag kagpabor sa atong silingan si kataw, i-rejecta. Kita pa'y nahimong dautan. Kita pa'y libakon, kita pa'y dauton. Kasway mo na. Si Kristo, labi ang suwaya. Oh. Maigsoon, kining mga Hudiyo, milimod din sila nga, they were slaves sa Babylonian authority. Kay para nila, normal na lang ang kinabuhi. Normal na lang na sila na ulipon. Inga nila ba ang tao na ulipon sa sala? Para niya, normal na lang ang kinabuhi sa sala. Nasanay na. Nainyo na. Kanang tao, kita magpuyog, basurahan, kanugayan, ganahan na niya magpuyog. Di na ganang muhawa. Ano man, ang iyang body system, iwan ng medical science, nasanay na, nainyo na. Usahay, kung sa makalagang may gayon, ingana, bayat na. Bisan kay Bautang na ulipon ta sa sala, bisan, okay naman. Bisan pagkasa ko, happy magyapon, lagi magyapon kinabuhi. Muna mas mga Hudiyo ba? Diyos Kristo, kamo, magawas nun mo. Kaya ni ako, yung mga Hudiyo, wak kami maulipon. Bisan to na ulipon sa Babylon Empire, ulipon. Ano? Nasanay na. Munang tao, di ko kung na siya makasap. Ano? Kaya nasanay na sa iyang sala. Parang normal na lang yung pagpakasala. Di ba? Natay sala, nga pala normal na lang na. Nasanay na ta, na-immune ta. Oh, di ba? Mga problema sa tao. Kanang masanay na sa iyang daotang di Panginoon. Parang nga, normal na lang. Di sa mo angkol na siya, nakasa. Ngilingin, maulit tabo sa mga Hudiyo. Sa oray, maulipon. Si Wagod, sabi ang ulipon na sa Babylon Empire, andyan dito sila. Ilang mga iso Hudiyo, di pangimong tax collectors, ilang lang maluibon kay di pangunay sa pangtingin o buwis. Kay ito as government sa Babylonia o Roman Empire, kaserbisyo. Niya, di may ulipon, gawas na ni. Pagkabaka ko ni matawanan. Please tao, naaraw ba kayo sa lang nabuhat? Ano, di nasala? Stipay ba? Ano, kaya pa niya, nasanay na siya. Normal lang para niya. Tao lang eh. Normal na lang ang pagpakasala para niya. Maragod din mo nagtanaw na minaw, normal na lang ang pagpakasala niyo. Di ba? Si Pablo, nag-struggle sa baya. Tanawan ninyo, basahan ito yung gingon. Romans 7 verse 18. Ngayon si Pablo, nasayad ako nga wala kayo maayo nga niya kanako sa ato pa, sa akong pagkatawahanon, kay bisan unsay tinguha ako sa pagbuhat sa maayo. Bisag may tinguha ako pagbuhat sa maayo, di man ako makahimo. Di man ako makahimo pagbuhat og maayo. Nabuot kong buhaton, o gibuhat ko noon ang dautan na dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini na dili ako mo'y nagbuhat niini, kung dili ang akong sala na ni akan ako. Busa na sayran ko kini usak ka balaod, na sa gayon nga gusto ako magbuhat sa maayo, ang daw taninoon ang akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing nakagusto ako sa balaod sa Dios, apan aniya kanako ang usa ka kinaiya na sukwahi sa balaod nga naggustuhan ko og kini, nagulipon kanako sa balaod sa sala na niya sa akong lawas. Pagkalaot ko gayon, Roma Kapitulo 7:18 ngadto og 23. Si Pablo ni angkon, ulipon ko sa sala. Na ako'y gusto himo, hindi ko kahimo. Ang di na ko gusto himo, may mahimo. Mo nang gingon diya sa 2 Korinto 12:19. Ginoo, kuha akong sakit. Kana di na literal na sakit. Matugpas mga biblical scholars, either pride, kaulag, lust. Or else physical good na illness. Yung Ginoo, no? Kaya asa ka yung Pablo at pangaligod.
Awil si Pablo na siya, na ulipon sa gitawag nato og sala. Miangkon si Pablo nga siya na ulipon sa sala. O Dio, si Mangilyo, wala ko angkon. Si gawas nun doon ka, Pangilong na Kristo, si gawas. Marang gawas nun, marang magkatang mga namang kagawasan, nawak mami maulipon. Diba, labihan ng uliponas, Babylon Empire. My dear friends, ang lindot di ay yung mensahe sa Ebanghelyo, manundog kang Pablo, miangkon nga naulipon siya sa sala. Kung muangkon ka na, hala, pangita nagkumpisalan, Ecclesiastes 5:6, doon pares Ginoo, pangumpisa niya. Pero mahitabo lamang na kumuangkon kang giulipon kang sala, murang Pablo, pero kaliwat yun kang mga Pariseo, kaliwat yun kang mga Hudiyo, dahil ka maangkon ka. Ha? Huwag mong ko'y sala, huwag mong kumulipon sala. Nunid na mo kumpisal ko. Ang bot ni mo. Muna akong pailumdom ninyo, naulipon ka sa sala, sa mga nagangi gayon, tinuna. Gawas tuntang maglakaw-lakaw, isa ka asa ta. Kaya huwag magkakahimog, Heroes Christ, ano bilangguon ta, itaral ta, sukmanan. Pero believe me, na ato'y sala within, ng atong kasing-kasing, ng atong utok di kulong, bisa ng atong kalag di kulong. Nakapamalandong ko sa galing this morning, this is my testimony. When I attended the Mass, ako na sa gibati, ng akong gibati sa kong lawas, lugar kong ampon Lord, kuha aning akong gibati, sakit. Na ako'y sakit from elementary until to the akong gibati. Tanan ng mga procedures for healing, di mo, wow yun. Kung sa gi-apply, ginudno, di yun. Thank you, Lord. Ako na nang timang-timbang na kini, gituyo ni Ginoo, kay maumanay akong gipas ang matag adlaw. Ha? Grabe na kung pasan na akong gibati. Pila katuig na akong pinasan. From elementary, mga 20 na katuig kapin akong pinasan sa akong gibati. Ako ninyo pa-check up, di kitang doktora ni sakita. Ambot lang unsa ni sakita. Kung na po ko'y na-discover lain sa akong kinabuhi, sa akong lawas, na coming, na ako na puning antuson, and there's no medical treatment na makatambal aning akong gibati. This is the truth. This is the fact. Pero, kabalo mo, nakapamalandong ko this morning, tinuod ang akong lawas, nagantos, pero ang akong kalagaan. Kasuwaysan ko, akong lawas nagantos, kay dugay naman akong kalagsa nagantos, kay bugat, gibugatan ko sa akong sala, na dugay panahon, akong gibitbit sa akong kinabuhi. Igsoon, bahala akong lawas nagantos sa sakit. Di lang unta akong kalag. Kaya ang atong lawas, pag gibugatan, makaya. Pero sa pagkatinuod lang, kung ang kalag galing mo ibugat, lisod di mo ng ikiri, lisod di mo ng bitbito, lisod di mo ng pasanon sa inyong kinabuhi. Tanawa ng kabugat sa inyong ibatis ng lawas. Nagduble, bugat pang pisikal, bugat ang spiritual. Ako nakapamalandong, okay na ko, balag bugat ang akong lawas, tungod kinakoy gibati, as long as ang akong kalag, gaan tungod, kaya nalang kamot ko sa pagkinabuhi na matarong. O nalang kamot sa pagbalaan sa kong kinabuhi, magigitawag sa 1 Peter 1:16, be holy as I am holy according to Peter, Apostol. Kaya dagang kalag na bilanggo sa sala. Dagang kasing-kasing na bilanggo sa sala. Dagang utok na bilanggo sa sala. Si Kristo si Ebanghelyo, mingon, truth sets you free, meaning, I can set you free. Si Kristo di ay, mao'y makatabang ka nato, aron ang atong pagkabilanggo sa atong sala, makagawas taliin. Insoon, believe me, dandang tagsala na atong gitaguan, gitabunan, di na to kayang biyaan, di na to kayang talikdan, di na to kaya na ato na isalikway, nakaagi ko ni ini mga sala. Believe me, sala lang, sus, kaagi ko tanan sala. Pero, with the help of God, with the grace of God, ma-overcome nimo ang tanan. Si Kristo ang solusyon aron ta makagawas gikan sa atong pagkaulipon sa kasalanan. Ay mga tao, naulipon sa drugas. Kamu mga drug addicts, bantay mo. Kamu mga drug lords, naulipon mo sa kwarta, gusyo ninyo, drugas.
Ayaw ba na ulipos bisyo? Purot lang ko palit og sigarilyo, non-stop smoking, nya masakit, Ginoo or may limon. Ginoo. Wala yung spot ni Sumitris, na isala, Ginoo kasanginlan. May mga tao na ulipon sa kaulang, di ka ikyas. Tanawa ni uban, di baylo ilang pamilya sa kaulang. Diyos ko. Di pang baylo ilang mga asawa tungod lang sa usa ka buok binuhat. Kunya kay gikalag-kalag nga bungkag nato damage ng pamilya. May mga tao nga makita nga naulipon sa sayop na pakigrelasyon. Mao ni mga tao na bilanggo sa sala. May mga tao na ulipon o nabilanggo sa kakismusa. Magkaton ang di ka o di ka panglibat. Di matug o di katug o di ka pangtismis. May mga tao ang dila. Rakatak. Nanokay. Naulipon mo na sa pagkain. Di ba piro, hitatsi, imantayong tabian tismusa. May mga tao na naulipon sa langgarko. May mga tao na naulipon sa kasina. May mga tao na naulipon sa kasuko. Labi na dagan nato, ayaw limon, naulipon sa pagdumot. Di ka pa sa ilo. Dagan nato naulipon sa konsensya nato, sige hasol, naulipon tanan. Ngano, ang sa mong kahiran ni mong gibasulan, huwag ikakapasay no sa imong kabilingon. Sikat, handong. Ito na realize ko sa panudlo ni Brado Dong, Nonito Limsua. We can forgive sometimes other people, but we cannot forgive our own self, individual of us. Ngano, ang atong sarap balik-balikon. Ako na ko ba sarap? Pero I forgot, I never remember all these things that I did committed before, because I know that God is already forgiven me. Ikaw na ba na si mong utong, nadugar ang lipasay, skill, nagla mo kumpisal ka, kalintit mo sila, pasiluan mo kagalingon. Karon ulipon kasi mong tanan. Dino, sige mong kasala sa una. Sa una na to. Biyahe na na. Pasiluan mo kagalingon. May mga tao na ulipon sa ilang batasan na bida. Nabay mga sawa, ilang sasba na balik-balikon, pinanagkasintyuri, balik-balik. May mga tao na ulipon sa insomnia. Insomnia na. Di dahil insomnia na, kay makainumduman. Naulipon na, gitawag na to, o memory. Memory, baka naninumdum, magsimuli balik man. Unsa may nakaulipon ni mo? May mga badi na ulipon o laki. May mga laki na ulipon o bati. Mamalit na ko ni badi. Ano na matagbas ko galing mong kaulang. Sus, Ginoo. Mao ni mga tao na bilanggo. Di ba na bilanggo sa kwarta? Kay murag na og kwarta. Ang ba na bilanggo sa negosyo? Kay ang daong na negosyo. O kirag mabilanggo ka tungod sa Ginoo. Pagkabilanggo ni Mus Ginoo, kirag na, Lord, bilanggo ako sa imong gugma. Bilanggo ako sa imong kamot. Bilanggo ako sa imong presensya. Bilanggo ako sa imong grasya. Dapat ka ng pagkabilangguan mo. Dapat na bilangguan ni mong sudlan. Nabilanggo kas gugmas Ginoo, nabilanggo kas yang kaluoy, nabilanggo kas pasaylo, nabilanggo kas grasya, nabilanggo kas pagpangalagan. Kana, ako dahil nabilanggo ang gusto Ginoo gawin. Di naman ko pwedeng mo atras pa. Tuloy ang laban, mga kapatid. Hindi na pwedeng ako ay susuko pa. Bakit? Nabilanggo na ko sa gugmas Ginoo. Gibilanggo ko siyang pagmahal. That's why I'm here every day kicking. Somebody called me. Tayo doon Limsua called me yesterday. Napatukon ako karon, pero di man ko ready. He watched my program yesterday. Minaw siya. Tawag siya, brother! Patukon ka na ko ni collection karon sa chapel. Kanay mga gitawag na itong employees sa popular page. Niya alas 9 man. Kunya, umularga ko diri alas 7 karon, maabot ko alas 10 naman hapit. Huwag na may laing oras ka bakante. Akong ginas tatay, kung tayo alam kung sa, maybe soon, next time. Kaya kung nagtuon ko ron, na di ko pili magdali. Kasi dalian. Maugali akong gitunas kong kagalingon. Lamig mo lang, hinahinay, kaya ron ligon. Maunay, naitabo na ko, nabilanggo ko sa pagpangalagad, nabilanggo ko sa Diyos, dibilanggo ko sa iyang ministeryo. Maunay, nindot ka pagkabilanggo. Pero mo ba, nabilanggo mas drugas, nabilanggo mas kahakog, nabilanggo mas kwarta, nabilanggo mas katapulan, nabilanggo sa negosyo, nabilanggo sa pag-imog dautan. Si Kristo may owner ng kagalingon ni God. Truth sets you free, meaning I can set you free. Di mo
adlaw, di pa namduman ta, mamagit kang tanas Ginoo. Kay siya ra ang makatabang kanato aron mahawas ta ning pagkabilanggo sa nilad na itong ipanghimo sa atong tibuok na pagkatao. Salamat sa mga sponsors kanay sila nabilanggo is pagkamangyatagon. Wak ni mabilanggos kakog kana nindot kayong pagkabilanggo ano? Kaya mabilanggo kas City ba nga di kakatong di kakatag. Naiuban na bilanggos programa dili daw nila malikayan na maminaw sa programa. Somebody testify that. Even our manager told me, brother, na po listeners, ako sa lamig, yung sa engineer, katingala may engineer, di man may followers ni brother, di mo sa misakop ni ministry sa una. Pero matingala yung inganong muabli yung radio, maminaw sa iya. O kanay lindot na bilanggo mas pagpamatis ng Ebanghelyo. Amo ba nabilanggo mas horror films, nabilanggo sa mga bastos ng mga programa, ana man ta nabilanggo. Amo ba nabilanggo sa pornografiya, nabilanggo gitawag na tong mga good movies. Ay pagabilanggo tao ba nabilanggo sa internet. Mas maayo na nabilanggo mo sa pagpangata, nabilanggo mo sa pagpaminaw. Lipay pang ginawa na, di ba? Ya, ang uban yun, nabilanggo sa si Kristo ang tambal. Get out from that in Jesus' name. Mga masikiton, Rodimado, get out from that in Jesus' name. Kamu mga naay, mga suliran, get out from that in Jesus' name. Kamu nabilanggo sa sana, get out from that in Jesus' name. Nalabaligyan na rin copy mais from Chuna kung copy kanaway. Nalabaligyan t-shirts din daghan. Kung pa mo magka-printing, image of ascent, santo, labinas man nga birhen, pwede mo magpa-printa. Rosariwan, dagang tagbaligya diri, natagbaligyan Biblia, daghan, palit mo. Ano makatabang mo sa kuha? Palit mo Biblia ba? Ako man taning subuos kinang Irene o panindag Biblia. Grabe man siya, musilstok. Sila agaw pila, may buntang nyo diya, pare-Kerning, kumaring Milani, pare Ramir o Madrid, o ba ni pare Bert, and Sir Injing Galadido, at Minsi o Pedro and Pino Engineer Erwin, ang nabing couple sa ni. O pare Crisio o Sonia, kanina nabing couple ni. Please pray for na Iarangki. Kanina sa Gibati. Tay limon. Kumusta ba ni kapatid ninit diya? Kumusta ang building diya? O ba nila Luz? Asimis! Luz tong studio. O, Nay Saluma, o ba ni Nay Nona Alamba, Nay Maria Kagampang Ubahid Mukoy, Nay Rodriga, Umaring Narsing, Umaring Ilji, uba ni Umaring Enriquita, mga katiguangan, mga batanon, kay Tulis Madira, mga viewers na ko diya, mga rumaho, mga kunyado, mga kasing-kasing, Tagaanda, mga Taan, mga Riwa, mga Gundi, kumusta mo? Mga Kastulo o Kaliay, kumusta mo? Kamu nga kung ipang-mention, wag mo bilanggo. Bawa ko, nabilanggo mo, dugera. Nabilanggo mo, spagi mo, unsay maayo. Kana, keep it up. Thank you. Nini mga taong nabilanggo sa pagpangatag, kaya nakatuig na kuning, di gimundag tabang. Mo, ninindot ng pagkabilanggo. Ano mo subin sularan, thank you so much. Uban ni Daling Galanido o Cantagay, uban ni Steven Galanido, Fernie Lamidas, please pray for Jesus, tay Krista si Ruhi, uban ni Jose Nakay, tay Dinong Bibing Minasor, Monica Bernasor, Milson Irene Aguilar, please pray for tay Mills o at Jamil, may buntang nyo diya, uban ni Bril o Mills, kami na Davidang ko, Regulo Amini Bitonio, uban ni tay Manuel Bantilan diya, please pray for Tatong Chenpo at amo sa Patrosino, uban ni Naimingay nyo lang yung buntag, Bong Ular, uban ni Natsing Ulaso, Kunelos Madira o Pahina, may buntag nyo diya, nabing kupol ang dalibra ka nalang sa Kaubil, ni Boss John Bustigaya, at tulang mo, Global 1, Global 2, Business Search, nindot ang bunbon, sa mga tan, already providing the water of Panggan sa Tulay area, uban ni Mads Ninit Galabo, Jopors Ansign mo, trabaho o balay, t-shirts, billboards, sakyanan, mo pintal, mo marka, oil painting kanan kamauni Asimis Body Finish Gym kontakan ni Jopers Ansay na sa grupo sa pagpamintal ng balay usan isla ka team pwede mo dawat ni kontratas pagpamintal ng balay
Jopos Allensign. Just contact us, me, with this number ako mong tagaan. Kung namin mga balay dahil gusto pakitalan, marami na kayong pangayon is Jopos Allensign. Then, as soon as manipinisip, dito ko sa ilang parlor kagapon, o ilang shop, dindot kayo, at mo, para mahinsog inyong panglawas. Na plano lagi kong balik, kay mo din maguna sa una. Arong balik, kahinsog ba? Then, ilimon na diwa, kalipay kumpang, malipayin ba mo diya, di ko restaurant, pinanggang asawang paliluting, inang bibit ni Roma, o lugkanan to spray for patling buwal, naslay Holy Cross Station, Karobde, Ahoy di Santo, pinanguluhang na Irene Galiger, o paliban na buwal, yes, magpalikod, tungod monte, kinabugang mo to diya, ana mo diya, pagsakripisyo mo, pas ang puros, pero ang uban, di na mo pas ang puros, kay lugar na daw sa Pinas ang puros sa mga problema, kasakit, kinabilanggo, silang kagaling mong mga krus. Okay? Then, yapingan po niyo na ito Ribia Calabis, tayo Binmaban, tayo Dudsville, Pilimpagar, Sima, Kadina, Upluok, yapingan po ninyo. Isa pa, mga katiguangan. Atty. Bla Castilla Dolores, happy Golden Anniversary soon. Maria Ilong, Okmina, please pray for Pasita Tico Galulo, Condolis Pamilyas mga Rangke o mga Hamisula, Lubong Garamong Kapitan, sa Pangdan, former Captain Tito Hamisula, Pasubos Pamilya, niya mga nais. Ako ikasubok, mga igsoon, mga parinti, mga kagalaan, na di na ko kaya mo bisita tanang panahos mga nain na matay. Because I'm very busy. Hopefully masabta ninyo, pero I'm willing to announce kung sa mga updates sa mga palyubong, pagkaya, nga na, kundi padaan nyo din sa akong programa. Mao niya ako ika-contribute. Then doon namin sa Albino to spray for Amatadina, mga Enriquez da Pascual, then sa marketing, Symphological Padala, Esquina Parang Suras Park, Narsing, o Serio Calvo, Ubani, o si Uclarit, o Torio Anmili Uclarit. Ay buntang nyo diya, thank you for inviting us. Iljalog Betatas Products, Yes, Esquina Parang Suras Park, kumasta sa LJ, Tikulanda Galabo, na Pierangki, please pray for these families. Bibi Alex Michael Tadem, Bispring Judith, Joel Tigbas, may buntang ninyo, naata. Kay Toto Lopez Saulan, Ubani Parihans, Ubas Manakon diya, Ili Kura Iko, sa Iko Tilahan, may buntang sa Paina. Trinilo Renari, Rosa Asidilio, Doral Basistas of Look, Nicolas Lubido, na maligyan ng Yuta Resort, Antuanio Newsias, Bastillo. Tips na mo, mga viewers, listeners, tips mo, ano na tayo isputan. Dito sa Lord, Paina, Mr. Mrs. Roy, Renaldo Galientes, Joy, Galientes, ng Tibidad Saunia. Mga limpo na tuning supporters. Abilio Pilarangyedo, yang bana ng Joyce Siman, way undang igtabang, sugal sa una. Dako kayo nagtabang sa atong programa. Abilido Pilarangyedo, o ba ni Minarangyedo, mukoy kagampang ubay family, o Maria, may kontabya, o ba ni Cristo. Manuel Kumita of Loo, may muntag ka Manuel. Please pray for namaming Loren. Ilibira family of Garcia. Ay babi, Rudy Margigalgo, auto shop. Shop mo mga sakyanan. Kay kaya ng Rudy. Expert mechanic, Rudy Galgo. Jose de Galindez, please pray for this couple of Garcia. Mr. Mrs. T.C. Pabinawan, ubas kumanakon diya. Doon rin baybay labing couple. Uban ni Report, uban sa anak Angeline. Arcia Bisi Galiedo. Christine Godinez, doon paggalpo, pinampo ni mga maestra nito sa Garcia. Peter Colabosio, Federica Bosio, Captain Lito, Mrs. Wilma Casturo, Tina Gidulman, Isay Cruz School and Family, Ubani BK School, Gisela Kagampang, Estrella Asibo. Dahil sa court, there is public court na ito, Rias Municipio. Estrella Asibo, Mimi sa Torrehino, Rosconing Cookies. Gusto mo gold na cookies? Ato mong Sonia Asibis Pangdan. Mr. Mrs. Manuel Bantilan sa Waterworks, Gildulman, manager ni Mildred. Mr. Mrs. Nuna Berjan Lava, classmate na sa Lumalo, Animos ang Kinsularan, Anis no Puning Lido Almaasa, Tunyo Ginebedang Cor, tapos mga British o Pangdan, Sami Cunyado, Angela Hemero, Nomi Ampo Exclamado, Captain Lito Milisario Victorio, Liling Bayon, Isdaan Section, doon na nga ang Rufino Mercy sa Ulan, nga Kagurag Lubi, Galingan o Bugas, Paminta, kung sa pwedeng igaling. Pwede ba ahos? Luy na. Ano na mo diya? Doon na ng Sir Bibi Lixunis, ng Gulian Section, thank you Sir Bibi. Labing pupo sa isang Bradmando. Ang mga diya, Sir Bibi. Manuel Vincenter Salido, please pray for Teresa Narsing, Sisimudo Parks, Bert, Lucille Ornelia, Chura Alabalabaw, Malbog, Chris Angeli, Evans Imer Cuartilo, Sukmayana, Douglas Family, Paina, Lando Douglas, Yapi Campo, Mr. Mrs. Sita Galolo, Yapi Campo, Discardo Galolo, Antiang D,
uban si Bukbana, may Montagya. Burgas ko ganapangan, Lino Milico Dilia, please pray for 9 million. Mercy Cadelinia, Berilo Captain Piningamura ni Pining, na GP Enterprises Construction Supply, Garcia, former captain. Rico Mila Service, na Nindot Empire, second floor. Then, Mando Bibilexunes, Kulian Section. Monto no Kayukay, Mimi Papi Castino, Libi Imi Cafe, Institute of Parts Palibilyong, na Mami Nuren, Amix Kainan, Mubok Your Lives, Tuko Pascrap, Jodel Dia Graciano Dagamon, Hinara Ente Pelosa, Animus Calabasita. May butang nilimit, Paping Exclamado, kumusta? Uban Lida Escobilia. Please pray for Pabing Bitunyo, Wata Oktubre, o Temi Papi Castel Jimapi, Castino, Yapi Campolinyo. Mga Oklidas Kinsulara, may buntag. First po, suskirot pa ng Nina. Uban, ni Tay Pineo, Tay Miguel, Tay Miguel, Vice President mga Andrade of Canulao, may buntag din nyo niya. Mga Andrade of Canulao, ako ni mga higala. Mrs. Luz Loren, Mrs. Aling Rabon, Manila Dulao, Doris Pagapong, Epifanio Plagol, di may buntag na opportunity. Ampo lang ta. Muna mo yung restaurant, Francisco Alberta Oclida, Mr. Credit Poping Lak, Labing ni. Gisela na, Wana, Makinano, Kalista, Amplayo, may buntag. Sister Wana, Aling Sabuan, ang naging Mr. Ampo siya po hindi masaputaw. Sister Stiken, naman sa Baanda, Felix, and Bonifacia Riwa. Thank you. Joseph Lanin, Katarina Nien, Gerardo Transit, alam mo mga Ilaya, Mami DC Garcia, Rosindo Narcisa Saulan, of Tubudmar, kumusta, kawadamay, Lalagop, Lobres, Itera Bakiran, Oscar Andaluksin, Ipilin Palmasis, Kinapanasulas Park, Pilin Sisuranis, Abilina Pilasar, Pililungay, Tonino Galbe, Eric Laura Hamiro, ng Hospital na Atang, Susanan ni Sida Ulayan, Mr. Mrs. Ospagaran, Oscar Frida, Domina Goplo, Tersana Yuma, then Joel Merungsid, Bidding Masabunan, Fabian Bibi Castolo, Mr. Jose Bunan, Singulaso ni Gabriel Taranico Landusa, Maro Tadina, kumusta? Mga Tadina, Zero Misida Tumaking, Telepog City, may buntag, taga Himoong. Thank you so much, thank you. Trico Ranisis, Logic Dry Goods, then Rosido Junior Stel Saulan, Bilang Babers Pangan, Inder Annabel Miss Annabel Calamba, Julit Gasang, Sepin Madruna, Nai Kapi 5-5 sa Julit Gasang, Quantum Trucks, Attack Center, Dos Tennis Court, diya sa Tiilan, sa Birin, sa Barangay. Julit Gasang, Grocery Store. Then, Sepin Madruna, Seriakot sa Galadion, Mr. Jackson Pinuba, advance happy birthday. Eric Juana Abuy Barin Amugis, August, thank you, Mr. Juana. Happy birthday, advance tayo Los. Happy birthday. Jojo Clida, Lori Filias, Ebresto Piang Pulupio, Manuel Lacam, Marapas Kalbising, Adonis Flores Sarabaka, Musbinda Balbutin, may buntag nila. Ben Kinsana Migraso, Dr. Pedro Sen, Sit Indio Pedro Gerachas, Mrs. Makinano, Remus Kamantian, Sikoran Jesus, Silvi Banumbao, Amparo Family of Dinapot, then Dili Angelis Pustanis, Puntonton, si Pinaamugi, si Masalans, Tistido, Animos Opudyong, Respect for Puerto Lina, Andong Rondon Galia, Mr. Mrs. Consilo Bernados, Primo de Taipa, Taiwan Kasokot, Sokoro, Sita Ranyeses, Osilio, Giselle Pagikan, Crispina Pilisilda, PG, Brothers, Agri Supply, Jeremy Sobiono, Mr. Mrs. Victor Oclaret, Inday Silagan, Kamigan, salamat, Kamigan, at ang mga nagsaan kakabigin, please kontakan ni Roy Villanueva. Kay namin transaction ni Bad Roy Villanueva, may mutagya, mga Lerion, Bonita, mga Biloso, mga igso na to sa Camiguin Province, mga small groups that's charismatic, they are planning to support this ministry. Mga yun na. Nairiti kaligil to Budmunti, Rostico Peregrina Galamiton, please pray for Sister Peregrina. Captain Manu Riquita Oclaret, na ni tindaan, ang atbang is tindahan ni Rodriga o Kiara o Elaine. Then, Peace Lazar o Pahina. Then, Bernard Family, Mr. Mrs. Exoperio Simini, Mr. Mrs. Victor Oclaret, o ba ni Ruby and Yuri, ako, Nairos Pagaran. Mga parinti na ko, Akas, Cupid, Luma, mga Aison, mga Albino, mga Porsuilo, sides kong kapikas. Mahal ko kayong lahat. I'm always praying for all of you. Di sa amin ako parente, mga kaina, kadugo, I'm always including you in my prayers. At the song, please teach na, call na, and then after this, biblical prayer will follow. Iibigin kita, inang Ginoo, mahal ni mo siya. Mahal ni mo siya. Welcome ni mo siya. Dili sama na tamo sa mangilyo nga siya, giinsulto. Kay ni-offer siya sa kagalingon, pero wak siya dawata. Thank you also na Rumuga, o Judith Magatsunod. Thank you. Pagpalain kayo. Ang gusto mo rin mo, gusto mo tamang-tabang mo, ang wakam di captain mo. Please, I need support.
Thank you. Hindi ang lagi makasama ka. Walang ibang pinipili hindi ang manatilig sa piling mo. Hindi matutulang ang iyong pagmamahal. Kahit ano'y ihain ay di mapapantayan. Wala naman ako'y namamahal sa masama. Ihangin lang laman ng puso ko sa'yo. Iibigin kita, ating Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, ating Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Hindi ang lagi makasama ka. Walang hindi ang manatilig sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit ano'y ihain ay napapantigan. Wala naman ako'y namamahal sa masama. Ihangin laman ng puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa.
Human is a sensible being full of doubt, confusion, conflict, and different ideology and philosophy. Human is tireless in seeking the truth and the answer of his quest. To shed us the whole truth, have a biblical inquiry. Biblical inquiry with Brother Edson L. Ross. Welcome sa atong biblical inquiry. Always welcome a new day with smile on your lips, love in your heart, good thoughts in your mind. Tama. Matugpas explanation ni Brad Bo Sanchez. Nasa programa matag Domingo alas 7 sa ENC. Tanaw mo niya nindot kayo ang programa. Kanya, kaya speaking dong, angilisaday dong, sa oras sa ilang programa dong, sa TV, sa IBC dong, matag sa Sabado. Kanya, na Soldiers of Christ, sa TV4, tanaw mo na, alas 7:30 na pistigan, Soldiers of Christ, niya, Kamradso, Martes na iya, alas 9, o Bagimata, alas 9 usab, matag Lunes. Then, yours truly, alas 10 sa gabi, o alas 10:30, matag Martes. 10 sa gabi sa Lunes. Ako mong gi-encourage na mo tanaw, maminaw mga religious sa mga programa. Gabi, katanaw kong Christopher De Leon sa iyang testimony, sa iyang conversion, sa iyang pagkatao, nindot sa TV Maria. O di gali mo makatanaw sa TV Maria, ari mo sa TV6, o di mo sa TV6, adto mo international, EWTN. O gusto mo Bisaya, na mga preachings, anak mo CCTN. Dagan kayo mga religious channels na pwede niyong pilihan og tanaw. O, aron nga inyong utok, magpuno kung maayong utang. Kay, kung unsa gali imong gipid, ingana imong utok. Kung mag-feed ka guror, imong utok guror. Feed ka negative, imong utok negative. What you feed in your minds, that's you. What you eat, that's you. Oh. In fact, action will tell you who you are. Maunang bisyo ng imong i-feed sa imong utok plus maayong pagtulunan. And for what you are doing right now, na nabinaw mo, nagtanaw mo, sakto na ang inyong utok, inyong i-feed sa mga maayong pagtulunan. Okay? Thank you, Lord. Medyo naulian ako. Kinsa ka rin, pagpalain ka. Brad, adyong buntag, tabay ko kampo, ipapausik ko aron sa Paulina Hospital, si Sindang, iyapilang po ninyo. Si Sindang Laga. Uli, Brad, kanang 1:11:51, yung Jojo Abrao o Kaliyay, mga pari daw sa Katoliko ang nagpapatay kang Kristo. Iman nila, Brad Jojo, Hebreo 7:11, doon ay doon kalaray sa pagkapari, Melchizedek o kanang Levitical, kanang nagpapatay nga pari itong Ginoo, mga Levites, priest na. Ang atong mga pari, Melchizedek. So, lahi na order. Mo nang dili pwede pasangindan ang mga pari sa Melchizedek order. Kaya mga pari na nagpapatay ni Kristo, mga pari to sa Levitical order. Ang sa ni Juan, dili pwede ipahig sa ni Pedro. Sang Pedro, Pedro ra. Sang Juan, okay ba? Mao na, Brother Joe, ayaw to na. Ikadua, kanang tukar sama ni ini nga imong programa nga religious. Nagtao na dili gusto ilang ipapalo, may katungod ba sila sumala sa itong balaod sa yuta? Kaya dili sila ganahan mamati, di mo, salamat. Okay. Kung ilang radyo, ilan ang katungod ang pagpaw. Pero imong radyo, Joe, bisan kinsa pa na diha, bisan pag unsang ranggo niya yuta, ipapaw, pwede na ito na kasuhan. Kung musuod sa balay, illegal entry or trespassing sa private property or dwelling place, daghan. Mangilabot ba? Musuod, mangilabot. Ay, pwede na ito na ikihanap. Bisag kinsa pa na diya, mayong lapis palibot, pangharas diya, ipapaw ang atong programa. Di na pwede. As long as ang imong programa, wak na makadaot sa imong silingan. Wak maka-create og chaos sa silingan. There's no problem with that. They have no right to turn off your radio set. Pero kani mga tao nga masukog makadungog sa itong programa, ako na ng depresyon nga, ngano ka? Ngano, bakit kaya? Mauro din ako isunod sa utok, ngano ka, no? Kamu ko, no?
Sa inyong paminaw, ano ni mata masuko mo magadungog sa kong tingog. Sila kong tingog, gamahanan niya kong tingog. Di dungog sila, initan na sila. Ha? Mura man sila magalindas sa magadungog sa kong tingog. Kabalo mo ang klarong istorya, dili man ang akong tingog may problema o akong walid. Ano? Nung dagang mga tao nagkasabot. Sano pa, kung tinuod pang ako'y problema sa kong walid, di na sila kasabot. Kasi mga taong who are what they call following this program every day. Oh. Problema na sa tao. Kaya nga, di man sila mo dawat. Oh, anyway, Luke 6:26, alaot ang tao kung tanang ganahan niya. Ha? Beware of that. Pag tanang tao, kauyang galit mo, delikado ka. Lupi ni Kristo. Ano? Si Kristo di man tanang kauyang. Lansa galit. Kung tanang ganahan mo, delikado na. Maunang, bear this in mind, you cannot please everybody. Even myself, ako nang di anticipate daan, na dili na lang tao ganahan sa kuha. Ha? Pero mga laki, magkasagara, di ganahan ako. Yung mga babae, ganahan, basta magtanaw na ako. I'm just joking. Ha? Oh. Pero ka ng tao, nga buhaan ko, nga sila katoliko, wak na mo simba, wak na mo tuo, nga karon nga, mag-usabi yo, paman nga, miingon man daw, ang Biblia nga, dili daganon ko magampo. Wak man miingon Biblia nga, dili daganon magampo. Ang gingon sa 1 Timothy 6:7, magampo ka, ha? Matthew 6:7, rather, kung magampo ka, ayaw iyawit ng daghang wahinungdang pulong, meaning, sa mas pagano, sa pagtirindang kun, pulong nga, okay, matinon-anon, maayo. Oh, no problem. In fact, 1 Thessalonians 5:17, bisun mo tamang ampo yan eh. So, ay mabasa sa Biblia, pag-ampo pa ng isa. Sa mga kasi nakabasa, pag-ampo pa ng isa. Wala na. Yung katoliko, di namang Ginoo, delikado na. Ngalan lang na ng katoliko, pero di na tinod katoliko. Kaya third katoliko mo alagan mas Ginoo, musimba man. Kunin Brad, natural man dyan ang magpawagtag kwarta na aman dyan tubo, pero dili pagrabihan o kamahal. Ang uban kay, dili naman makahunauna o bayad, sumpay, ligapo Brad, salamat sa padadon sa pagwali. Nindot ka adyo. Kung may patubo ka, ayaw ko sobra eh. Ecclesiastes 11:1, ang inyong kwarta patubuan. Well, problema na. Pero sobra, delikado na. Kung yan uban, magpatubo, ang collateral, isirip na, liksod sirip. Di na maayo. Hindi ko siya sa tagtungod, luoy din ang tagtungod. Napi mga nakitang pamilya ng laon sa uban. Pero anyway, na may Ginoo nagtanaw, God is watching. Dinis na yuk, des doon. Nangatot kilig tapag, si tanaw. Mao nang sagpitas siya. Matakarugong siya. Iya ka mo po mga utangan, mayad mo. Sa mga utangan, di mo pumamayad. Mao pa problema na to. Okay ba mga utangan? Iya ka mo po mga nagpautang, ay pasobrahin yung tubo, ano makabayad ng utang ninyo. Shalom Brad, praise God for sharing with us the gospel. Sakto ka. Christ is the way, the truth, and life. We need to develop the practice of reviewing the truth in our mind, because the more time we spend reviewing what God has said, the more we'll understand the secrets of this life that most people miss. Kaya salamat sa inyong hindot og nanong wali matagadlaw. Brad, it give us hope, encourage to seek God even more. Thank you. Please could you pray for night sing God bless. Wag na gidad kong sister Nati Lasos niya manindot kaayong mga insights matagbuntag. Tama. Paminaw o pirmiyani, kay kining maong programa, magatag ninyo og kagawasan sa mga taong nabilanggo, sayop na pagtulunan, sayop na ideolohiya, sayop na mga una-una. Paminaw mo sa programa, ano gay mag-brainwash mo, ano maghimo mo maayo, wag kung mag-brainwash ninyo, maghimo mo dautan, kaysa makatestify. Wala! Gapanudlo po ninyo nga maghimo mo maayo. Mao na akong contribution sa yuta before ko mo panaw. Mana lang, before ko mamatay na ako gi-contribute sa yuta. Ang akong contribution, nanundog kong gande nga wali, tudlot, ano mausap ang dagway sa kalibutan. Kaya ako mga uyuan, rebelde, magidang armas. Mga rebelde, new people sa army ba? Dag armas, ako mga kaliwatan, nawa na kong rikagaw, wala na ikita. Namatay na. Yan ko, di pwedeng maong bagis, pakibugno sa unsay angayan. Batos, korupsyon, illegal na mga buhat, daotang buhat, dili, pinaagi sa dugoong pakibugno. Gamiton ang kamaturan, gamiton ang Pungsino, gamiton ang Biblia, aron ma-transform ang kinabuhis tao, then what na magpakasa. Mao gini akong ituan, ako ng conviction,
At sa akong alaw-adlaw ang presensya diri, tingali din na usa magbago. Magpista pang langit, Luke 15:67. Tingali din na usa ka kriminal o daotag buhat makaanggo. Nagkamang-testify. Nagaliw di makatuig bago lang. Cebu, naminaw si Stiin na to, misimba na. Tungod kina ka doon gustong wali. Madala, magkasalabag sa ginahina is mga tao. That's the tactic na gusto na kong imuon. In changing this world, in changing our society, using the words of God. Hebrew 4:2, masait paris, do'y suwab na espada. Maunang na mga tao, maigok masuko. Na mga tao sakitan. Na mga tao, hindi ka nang maminaw. Because they don't want to change their lives. Gusto na ako'y usbo nila. Muna Diyos Biblia. 1 Timothy 4:3-4. Mabutang adlaw. Kasi mga tawhana, di ka mamatis, matuod na pagtulunan. Do you believe me? 1 Timothy 4:1-2 upward. Mabutang adlaw. Mangitas na kawil magtutudlo ang musibok ng binuhatan. Di sa ganaan mamati o mga magtutudlo ng sukwahi sa ilang binuhatan. Ngano, sakitatan sila. Pero kiningubos ng alagad, di magiko magpanaganag istorya bisag kinsa pa na, sawayon ko na, mao man tinuod. Mao na mga kaigsuunan diyan ni Kristo nga naay mga tao nga di na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ngano? Tungod kay ang ilang gustong madungog, maura ang ilang gusto nga ipadungog. That's the fact. Mao na gikan sa tang espiritu. 1 Timothy 4:1-4. Di mamatis matuod nga pagtulunan, baka nga pagtulunan mo ilang gustong pamation. Di ba? Unya, sugo benes Biblia sa 2 Timothy 4:2, pagpugi ka na sa pagwalis minsay sa tanang panahon, dali nga padlunga dasigag tulduy ang tanan sa pagpailog ang mga tao tudluan. Ngano, kay mabot ang adlaw mga tao di na mamatis matuod pagtulunan, mangitag kang magtutudlo. That's the truth. Kulim, anak bro, sa pagkatao ni Jesus makahibaw ba siya nga sakiton siya? Yes, inang mabibigas tulong kaliyay. Ngano, sa po dito natin, Ginoo man siya, kay bawa sa sumabot. Good morning, Brad. Kung wala kay rasyon sa Ginoo, wala usab, ikaw madawat, di kan kaniya. Kay wala man ka magbuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos kung naging mo sa matarong. Hatagan sa panahon ng Diyos. Tagdok ka Miguel Province. Tama, hatagan panahon ng Diyos. God has always a purpose in every time we face. It is not for the best, it will be for the better, but never for the worst. Di ka ni Diyos Castro. Tama. Blessed morning. Thank you, brother, for greeting us. We hear you every morning. God bless you always. Salamat. Daganda ng texters na rin niya. Wanang tayo oras. Doon ilang ng uban. Brad mo nang indot sud kayong Ebanghelyo karon kaya Diyos sa kong kinabuhi, Brad. Kaya sukad jud kung nakapabidaw sa programa, Brad. I-apply jud nako sa akong kagalingon. Sama sa pagbago sa akong kagalingon. Bisan lisod, Brad. Pero malipahin ko sa pagbuhat nini. Bisan nagkulugan kini. Kamakasulisod ang akong kinabuhi. Isali ko na lang sa Ginoo ang tanan. Kay dili ko niya pasagdan. Wa nagpaila. Very good. Keep it up. May mo na Redsel, mangutana po Brad na ilaing Rio magsusuroy. Pasudlo man mo Bramduero, ayaw. 2 John verse 10, ayaw pasudla. Kay mablinwas niya ka. Our hope should be like our nails and hair. No matter how many times they are cut, they never stop growing. Jud tagdo kamigin. Tama. Ang atong pagtuo samang taog buhok na motubok dermi. May bunta Brad, may kuang po, may ta akong taste kong bibi, daan na. Pag-anak, ingon ang doktor, sigan lang daw o isay. Salamat, Brad. The Tarot Family of Duero. Kaliwat din ni Inang Irene. May sumod ka masakit pa sa ilo ako. Kung yung man mo ginoon maghukom, if you want to have God, the stuff that you're doing, even how little it is, be a walking Bible in your daily lives. Father, thank you for this wonderful day. Sila magkasingkasi with the precious blood of your Son, Jesus Christ. Ayaw na sakit sa utok, mata, dalunggan, ilong, bakba, liog, singkasing, baga, abdo, atay, kidney, sakit sa dugo, breast, cancer, cyst, leukemia, insomnia, devil's paralysis, sakit sa dugo o sakit sa panit. I rebuke you, get out. It's one of us, in Jesus' name, and come to the foot of the cross of our Jesus Christ. With the Holy Spirit, Mary. Amen. Lord, sila mo kasing-kasing na di mailog siyawa ang among nakatunan karong adlaw para ma-apply ni sa among adu-adlaw na kinabuhi. In Jesus' name. Salamat sa Anak sa Espiritu Santo. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.